Kakasira ba sa pag-aaral yung pagiging introvert or pagiging mahiyain? Hi guys, welcome sa akin channel. Ako nga pala si Mike. So bali, ito yung bago kong video which is yung mukha ko na mismo. So bali, unang video ko to na magpapakita ako sa camera. Bali sa video na ito, pag-uusapan natin yung about sa pag-aaral. Kung main factor ba sa pag-aaral yung maapektuhan talaga yung flow kung ikaw ay isang introvert o mahiyain. So bali, storytelling lang din. I-share ko na lang din dito sa video natin kung bakit ginawa ko to. Kung baga, ano na lang, kwentuhan na lang in a way na di ko alam kung makaka-relate sa inyo ngayon, pero gusto ko lang i-express to, lalong-lalo sa mga students dyan na mahiyain tulad ko noon. Kasi during nung nag-aaral ako ng elementary, kung sasagutin ko yung tanong na yun, kung kung nakakasira ba sa pag-aaral yung pagiging introvert, siguro yes, pero hindi completely. Kasi para sa akin, yung pagiging introvert tapos nag-aaral ka, hindi siya totaling nakasira. Kumbaga, siya yung nagiging hadlang siya para sa pag-aaral mo. For example, nung nag-aaral ako ng elementary nun, hindi talaga ako nagsasalita. Never ako kwentuhan, nakikipaghalubilo sa mga kaklase ko mismo. Kasi nahihiya ako, kumbaga, hindi ko alam kung paano makipaghalubilo sa kanila. Ang naging focus ko lang nun is makapag-aral and makauwi agad. Siguro yun yung masaya ko pag uwian na. Kasi, kumbaga, nakakapagod yung buong araw na yun mula 7 a.m. hanggang 3 to 4 p.m. kung di ako nagkakamali. Sa buong araw na yun, di ba? Kasama mo yung mga klase mo, teacher mo, di lamang mga classmate mo, kundi lahat ng mga bata doon sa school. So, para sa akin nun is nahirapan ako pati yung pag-focus ko din sa pag-aaral na apektuhan na din. Especially sa mga recitation, yung performance ko nun hindi talaga 100% na nabibigay ko. Ayun, pasensya sa ingay kung may naririnig man kayo. So, ulitin ko na lang. So, bali, hindi ko totally nagagawa ng 100% yung performance ko sa school nung time na yun. Pag tinatawag naman ako ng teacher ko nun is nakakasagot naman ako, pero yung initiation na mag-recite, diba? Wala. Kumbaga, kung di ako tatawagin, di ako sasagot. Yun yung ano ko nun. Tapos, wala din ako mga kaibigan nun. Meron naman nag-try na makipagkaibigan sa akin, pero hindi ako yung tipong makikipag-friend agad sa kanila. So, kumbaga, ang dami pang process na pagdadaanan. Kumbaga, sinasala ko pa nung time na yun eh. Pero nung time na yun kasi gusto ko may kaibigan din, pero hindi ko pa siya totally wini-wish nung time na yun. Masaya lang ako matapos ko yung day ko, yung araw na yun, and then makauwi. Yun. Pero dumating sa point na nung grade 5 na yun, parang lumabas parang nagkaroon ako ng motivation na mag-participate na during sa mga lessons, sa mga class. And then one time before mag-end yung ang tawag doon, semester ba or basta yung school nun sa grade 5, kinausap ako ng isang teacher doon, which is binigyan niya ako ng advice kung bakit ako tinanong niya muna kung bakit ganon yung performance ko, na feeling niya naman is kaya ko naman. So bali, binigyan niya ako ng advice, kinausap niya ako ng maayos. Binigyan niya ako ng payo, which is
kailangan kong harapin yung struggle ko sa sarili. Kung nahihiya ako, dapat ko siyang harapin. Dapat makontrol ko siya, mapigilan ko siya kasi sayang daw yung opportunity na meron sa akin. Kasi kung tutuusin yun daw is kaya ko pang, kasi nung time na yun, nakakasama naman daw ako sa mga achievers, may mga honor student, nakasama naman ako nun. Kaso nga lang parang may nakikita silang potential sa akin, hindi ko nga lang na-maximize kasi nahihiya ako. Yun. Kumbaga, siya lang na teacher na bago ako nakapag-graduate ng elementary na binigyan niya ako ng advice na ganito yung gawin mo, na sinasabi niya sa akin baka late bloomer daw ako. Pero alam niya na may kakayahan ako para makisabayan sa ibang mga student. Kailangan ko lang tapangan yung loob ko na harapin yun. Yun yung tumatak talaga sa akin nung time na yun. So, para sa akin, naapektuhan na siya. Kasi dumating sa point na yung mismong teacher ko yung nag-advise sa akin sa performance ko na sa school. So, yun is nakatulong sa akin pagdating ko naman ng high school. So, nung high school naman na yun, okay naman. Sumasali na ako ng mga extracurricular activities. Kasi pagdating ng high school, kahit mataas yung grades mo sa academic, kung hindi ka sumasali sa mga extracurricular activities na yan, hindi ka possible, hindi ka pwedeng makasabay sa mga awardees, sa mga achievers, 'di ba? Hindi ka masasama dun sa mga list of honor of student nila. So ayun na nga, kumbaga may bagong challenge na dumating naman sa akin. So nung time na yun, paano ka sasali sa mga extracurricular na yan? Hindi ko talaga siyang gusto. Hindi ko gusto makipag-interact pa sa ibang tao na nandun sa campus na yun. Pero nagawa ko siyang harapin. Sumali ako sa mga first year high school, sumali ako sa sayaw. Kahit hindi ako marunong sumayaw, nag-join ako para lang sa extracurricular na yan. Kumbaga, nagkaroon ako ng goal nun na makasali sa mga honor student. Kumbaga, yun yung goal ko para maipakita ko na kahit introvert ako, kaya ko din makasali, 'di ba? Kaya ko din ma-achieve yung mga bagay na yun. So, nung time na yun, nalagpasan ko siya hanggang makagraduate ako. Ang nakakalungkot lang doon na part, hindi naman totally naapektuhan yung pag-aaral ko. Naapektuhan naman yung pakikipag-interact ko sa mga kaibigan ko. May mga kaibigan naman ako noon, pero hindi yung tipo na parati ko silang kasama dun sa campus na yun. Parati ako mag-isa nun. Oo. Same ng elementary. Parati ako mag-isa. Isipin nyo guys, nung elementary ako, share ko lang din. May isang bata dun na parati niya akong napapansin na parati akong nakatayo sa may pinto ng school, ng classroom namin, hanggang sa may time na parang di totaling bully, pero parang gano'n na din, na sinasabihan niya ako na para na akong estatwa doon kasi most of the time, every after lunch, before mag-umpisa yung class, parati ako nakatayo sa labas ng room, nanonood sa mga bata na parang hindi gumagalaw talaga. Kumbaga humihinga lang ako pero hindi ako gumagalaw. Ganon ako nung elementary. And dala ko siya hanggang high school. Estatwa pa rin ako. Estatwa pa rin ako dun. Pero nung time na yun talaga is, kumbaga, lumabas yung pagiging creative ko sa arts. Okay naman ako sa mga academic na part. Nahihirapan lang ako sa pakikipag-interact pa rin sa mga kaklase, sa mga friends ko. Ganun lang. Kumbaga natapos ko yung buong years na yun ng high school na yun, na yun yung parang may regret lang ako doon sa part na yun, na hindi ko siya na-develop, hindi ko siya na-improve. Pero ayun, yun na talaga yun eh. Kumbaga hindi ko na siya napipigilan. Like
hindi ko na siya kayang i-manage. So hanggang dumating na yung graduation, nakapagtapos ng high school, and then nakapag-college na finally. Dito sa part na to, college, ito yung masasabi kong tinitreasure ko sa buong buhay ko. Tinitreasure ko naman yung elementary. Pero yung high school kasi wala eh. Kung baga para sa akin, bangungot sa akin yung high school na yun. Medyo traumatic. Parang dami kong pinagdaanan ko. Hindi ko na siya i-detalye, pero para sa akin kasi kung yung elementary, nandun pa yung nag-guide sa'yo ng mga advisors, mga teachers. Sa high school kasi iba na. Kanya-kanya na eh sa high school. Kung hindi ka makipag-interact sa iba, hindi mo mapabuti yung pag-aral mo, nasa sa'yo yan. Pero dito nung college ko na to, dito nag-iba. Kumbaga, ibang mukha na yung nakikita mo, hindi na sila. Kasi yung high school kasi ako noon, yung mga nakikita ko, yung mga naging classmate ko nung elementary, na-classmate ko pa rin sila pagdating ng high school. Kumbaga, kung ano yung tingin nila sa akin nung elementary, ganun na rin yung tingin nila hanggang high school sa akin noon. Kumbaga, tama na yung judge nila pagdating ng high school kasi gano'n naman talaga ako. So nahirapan ako doon kung paano ko siya malalabanan kasi alam ng classmate ko na gano'n ako. Kaya para sa akin, hindi ako nag-improve nung high school. Pero dito sa college na to, dito na ako nag-improve talaga. First day of my college, nagawa akong makipag-interact sa hindi ko naman kilala na mga student doon. Ewan ko ba, pero kayo ba guys? Ganun ba kayo? Pag hindi nyo pa kilala yung tao na yun, hindi pa niya kilala kayo. Diba? May kumbaga may lakas ng loob ka na makipag-usap or magtanong kung ano mang information yung needed mo. Kumbaga, hindi ka nahihiya. Kasi, kumbaga, hindi ka pa niya na-judge kung ano ka. Diba? Parang wala pa siyang alam about sa'yo. Kaya nung time na nung college ako, dun ako nagkaroon ng new friends. Yung friends na tinanggap ako kasi feel ko talaga alam nila na introvert din ako nung later on na ilang years na ako ng college. Alam na nila na parang introvert ata to si Mike. Kasi 'di ba, parang iba kasi hindi ako yung tipong alam mo na, yung makikita natin as extrovert. Na-feel ko nung college ako na hindi ako iba, tinanggap nila ako, hindi ko tinuring, parang yung pagiging introvert na iniisip ko nung elementary and high school na nahihiya ako, hindi ko na siya nafe-feel pagdating ng college. Kumbaga, sila na yung tinanggap nila ako, hindi man nila yung sinasabi sa akin, pero nafe-feel ko na tinanggap nila ako nung time na yun. Sila yung kasama ko pag nagre-review. Doon na din lumabas yung pagiging kalog ko minsan. Doon ko nalaman sa sarili ko, ay ganito pala ako sa mga kaibigan ko, na nakikipagbiruan din pala ako, na alam mo yun, yung parang hindi nauubusan yung topic ng usapan nyo pag kayo nag-uusap. Kaya para sa akin, memorable yung college. Memorable talaga sa akin yung college years ko. Na hanggang ngayon is sobra kong tinitreasure. So, matapos lahat yun, para sa akin talaga, hindi talaga. After nitong college ko na to, hindi ko masasabing nakakasira siya ng pag-aaral. Kasi nakadepende kasi yan sa sarili mo. Kung hindi ka man introvert, 'di ba? Kung hindi ka man introvert pero napapabayaan mo din naman, 'di ba? Same lang din naman sa akin na introvert man ako, kung pinabayaan ko siya, factor talaga siya. Pero kung introvert ka pero kaya mo na siyang i-manage, 'di ba? Mag-focus ng mabuti sa pag-aaral, hindi mo siya maituring. Andun pa rin yung struggle kung paano mo haharapin kung may mga questions ka na kailangan mo, kung paano ka makipag-interact sa iba. Mahirapan ka pa rin sa part na yun, pero hindi na nagiging totally sagabal. So, para sa akin, dito talaga ako nag-grow sa college. Naging pundasyon ko siya hanggang ngayon sa pag-apply ng trabaho, yung college ko.
kahit papaano, kahit unti-unti, hindi naman totally 100% na concur ko siya, 'di ba? Na 100% ay wala na. Hindi na ako introvert, hindi naman ganoon. Andun pa rin 'yun yung feeling na nahihiya ka. Pero kahit papaano alam mo na siya, kaya mo na siya i-manage, kaya mo na siya kontrolin, na kailangan na mabawasan yung pagiging mahihain mo talaga. Especially pag nagtatrabaho ka na. Kailangan mo talaga maging makapal yung mukha mo. So, dito sa video na to, ang lesson lang na may bibigay ko is yung to summarize na lang sa experiences na napagdaanan ko nung elementary, high school, and college is yung kung may alam ka, wag mo yun itago lang sa sarili mo. I-share mo din yun, ibahagi mo yun. Kasi pag tinago mo siya, wala eh. Kumbaga magiging lang siya. Sa'yo lang yun eh. Kumbaga hindi siya mag-grow. Pero kung binahagi mo siya, kung may kaalaman ka, pwede ka makatulong pa sa mga kapwa-student mo, pati ikaw mismo, mag-grow din yung confident mo sa sarili. Kasi yung hindi mo pag-share, 'di ba? Kung may alam ka naman pala. For example, pag nasa class kayo, may alam ka naman sa lesson na yun pero hindi mo siya shinare, yun yung nagiging dahilan para hindi mo maabot yung grades na gusto mo. Gaya din yan sa life. Kumbaga, sa opportunity, kahit alam mo naman siya, kahit kaya mo naman siya gampanan, pero dahil andun yung doubt mo, nahihiya ka, hindi mo talaga siya ma-achieve, hindi mo talaga siya maaabot. Kailangan talaga na palakasin mo yung loob mo as introvert. 'Di ba? Na kung may kaalaman ka or may gusto kang tulungan, ibahagi mo yun. And then yung pangalawa naman na lesson na natutunan ko dito is being an introvert. Hindi ibig sabihin nun ay ayaw mo na makipagkaibigan. Sa part ko, during my college years, kahit high school, elementary, gusto ko rin na magkaroon din ako ng sarili ding kaibigan. Hindi ko alam kung kayo na mga introvert din, kung ganito din ba kayo, kung kahit introvert kayo, gusto nyo pa rin may kaibigan kayo. I mean, nadidrain kayo sa mga social activities, makipaghalubilo sa mga crowded, pero andun pa rin yung point na gusto nyo pa rin na may mga masasandalan pa rin kayo mga kaibigan, na kayo lang. Yun yung lesson ko nun, na na-realize ko din nung college. Nakala ko nung high school, okay lang na wala kang kaibigan talaga. Pero nung college talaga, napaka memorable no, na may kaibigan ka pa rin. Hindi lang sa magiging katulong mo makakatulong mo sa pag-aaral mo, kundi sila na din yung nagiging inspiration mo din para malagpasan yung mga challenges mo sa pag-aaral. Kaya para sa akin, napakahalaga talaga na as introvert, wag mo silang ituring na ay ayaw niyan makipagkaibigan. Hindi kami ganun. Gusto lang namin na may makakaintindi din sa amin, may makakaunawa na even na introvert kami, hindi kami titignan as introvert. Tanggap dapat kami ganun. Kumbaga, hindi nila kami as ituturing na ay wag na yan kasi hindi yan nagsasalita. Parang ganun. Kasi kami, talagang kung pares tayo comfortable sa isa't isa, hindi tayo maubusan talaga ng topic kahit ano pa yan. Dami nating pwedeng pag-usapan. Ganun din kami. Kung kayo sa extrovert ganun, sa introvert ganun din. Pangatlong lesson na natutunan ko, so bali last na din to, is yung may mga tao talaga, group of people na tatanggap sa'yo. Even na introvert ka or ano ka pa man, kung gusto nilang makipagkaibigan, tatanggapin ka talaga nila. Hindi nila yun ituturing as downside sa part mo, flaw sa side mo. Diba? Ipapakita nila na walang kakaiba sa'yo, na same kayo. Yun talaga yung maituturing kung ay friend mo talaga, barkada mo talaga yung buo. Kasi sa part na to, dito mo talaga mafe-feel yung security at pagtitiwala. Kumbaga, may tiwala ka na sa kanila. Kasi tanggap ka na nila eh. Nafe-feel mo yung seguridad mo sa kanila. Siyempre pag once nafe-feel mo na yun, nabibigyan mo na rin sila ng tiwala. Kaya, ayun. So, ang introvert, sinasala niya yung magiging kaibigan niya.
yung mga kaibigan na tatanggapin talaga siya. So ayun lang. Sana may natutunan ko kayo sa video na to. Sobrang haba nga eh. Pero ayun nga. So siguro bago matapos ng video na to, encouragement lang din sa mga kapwa introvert ko din. Alam ko kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Kung may pinagdadaanan ka na mas mabigat pa sa akin, mas mabigat pa sa iba, nakakaiba pa sa iba. Pero alam ko kayang-kaya mo din. Sa loob mo niyan, gusto mo din maging unique na even na introvert ka, kaya mo din maabot yung mga gusto mo sa buhay, ma-achieve sa buhay. So, ang masasabi ko lang, yung pagiging introvert natin, hindi na talaga siya mawawala. Kung baga, nalalesen na lang siya every stages ng life mo, every journey na nalalagpasan mo, na dumadaan sa buhay mo. Unti-unti mo siyang nababawasan. Hindi mo man siya totally natatanggal sa buhay mo, pero andun pa rin yung part na kaya mo siya i-manage na to the point na parang hindi mo na nafe-feel yung gaya dati na introvert ka talaga. Pero andun pa rin yun, hindi pa rin nawawala. Andun pa rin yung drain every social activities, di ba? Pag may mga biglaang party kayo, okasyon, andun pa rin yun, di ba? So ayun lang naman. At sa mga nakapanood nitong video na to, I am hoping na sana kung may ma-meet din kayo na introvert din, gaya ko, sana wag nyo sila i-judge as person na snubber, di ba? Na snubber sila kasi hindi sila namamansin. Hindi kami ganun. Gusto namin kung mag-approach kayo, ayun, kakausapin naman namin kayo. Pero in a way na kami yung mag-approach, parang kumbaga, napakalaking nakakalaking bawas ng battery percentage. Yun kami yung mismong Pero most of that, minsan, may time din na kami din lumalapit. Oo. Like kung kaya ko din, di ba? Tutulungan ko din yung isang tao na yan. Di ba? So, ayun lang naman guys. Sana sa video na ito, may natutunan kayo. So, first time ko lang talaga mag-video. So, first time ko lang talaga guys mag-video. Pasensya na kung hindi perfect yung yung setup, yung lightings. So, gusto ko lang i-try. And gusto ko din kasi na makapag-inspired pa tulad ko as introvert. Gusto ko rin makapag-inspired pa ng maraming tao. Hindi lamang introvert, lahat. Yung tipo na makakatulong din ako sa pagharap ng mga challenges din sa buhay. Kasi same naman tayo eh. May every person may mga pinagdadaanan na challenges. So sana sa video na to natulungan ko kayo. And kung nagustuhan nyo man tong video na to, paki-like na lang. And then kung gusto nyo pa ng marami pang videos, kwentuhan, kahit anong topics yan, pwede naman kayo mag-subscribe sa channel ko. And then ayun, doon na lang tayo mag-interact sa comment section kung may mga gusto pa kayong i-share maliban sa mga shinare ko. Hindi lamang to sa mga introvert kundi sa mga nakaka-relate pa. Ayun, maraming salamat guys. So ayun, this is Mike. Hanggang sa ulitin. Pasensya na, napahaba yung video. Sana nag-enjoy kayo. Sana naintindihan niyo yung whole story ng video na to. Salamat.